our source of joy and faith. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to rise through Mary, we're impelled by the love of your Son, to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Spirit in me rise, set my heart on fire. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to Christ through Mary, we're impelled by the love of your Son, to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Welcome home, dear YMC family! 4 na taon na tayong magkakasamang mga katagpuan. Salamat sa pagpapatuloy. Okay. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan tuwing Sabado ng gabi. Samahan niyo kami ngayong gabi para sa panibagong episode ng ating tagpuan. Ako po si Kuya G po, YMC alumni from Manila Science High School. Makikipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako naman po si Kuya Raymond from Camp General Emilio Aguinaldo High School. Yes, kaya talagang Kuya Cam, talagang dapat hindi sila magpahuli dito sa mga aral at kwentong nakaka-inspire ngayong gabi. Okay? Lalo na, kaya tinatawagan po namin ang lahat na i-share sa inyong mga FB accounts at sa inyong mga group chat itong aming episode ngayong gabi. Para sa inyong mga kaklase, mga kapwa trainer at mga animator. Yeah. Dahil ngayong gabi, lahat ay kasali sa ating kwentuhan dito sa ating tagpuan. The YMC Alumni SR Night, 4 na taon. Patuloy na tutugon sa misyon. Okay. Kuya Cam, kamusta na? Long time no see. Oo nga kuya. Okay naman kuya. So at least ngayon medyo hindi pa masyadong busy. So meron tayong pahinga ng konti. Hindi naman tayo nag-usap Kuya Cam no? Bakit tayo pareho naka-polo shirt na black? Oo nga eh. Na may lining ang collar. Hindi naman tayo nag-usap no? Hindi tayo nag-usap. Hindi, at saka idol kita. Alam mo, pinapanood ko yung mga live mo. So
O kukumpletuhin ko Tignan na ko yung para... ano. Kukumpletuhin ko na Sinusunod ko yung yung fashion statement mo. Sabi ko kasi kailangan babagay dun sa idol ko kaya. O kaya nga, nag-chat na rin ako dito, Kuya Cam, para talagang swak na talaga yung ano natin. Twinning Oo na nga tayo ngayong gabi, Kuya Cam. Oo. Ano pat ako yung brother in charge ng panahong 4th year high school ka bago ka nag-brother, di ba? Pero Oo medyo nga kuya eh. At saka Medyo- natatandaan ko, tanda ko yung mga messages mo, yung mga bombastic, stupefying na mga words. ilang mga alam ko kaya binabandera ko during that time. Kaya naman, nauto ka naman, effective naman. Di ba? Oo nga. Kaya nga naka-yes ako, tuloy. Asa pag-guess mo, wala na ako. Kaya yun. Kuya Cam, marami tayong mga guests ngayon. Talagang napaka-exciting ng ating episode ngayong gabi. Di ba? Ang kagaya ngayon sa ating audience ngayon, nandiyan of course, siyempre, si Tita Remy Dulgime, all the way from the United States of America. Nakita mo, Kuya Cam, yung ibang mga nasa natin. Ay, hindi ko pa nakikita, kuya. Ang nakikita ko pa lang yung simula nung kanina na medyo delay yata sa akin. Yung mga comments. So, mamaya titignan ko yung mga comments ko. Kuya Cam, bakit gano'n? Tinitignan ko yung monitor natin. Parang hindi tayo dapat nagsasalita pa ngayon. Bakit? Mata nakikita ko parang nasa yung opening billboard pa. Opening billboard pa ba? Yung nakikita ko Sobrang delay, no? Oo. Kaya hindi salita na tayo kuya kasi baka nandun na sa live. Okay, medyo antindi yata ng delay ng live natin, di ba? Nasa live na po. Nasa FB hindi updated. Kaya yun. Kaya medyo na defocus ako. Sabi ko, ba't gano'n nagkukwentuhan na tayo pero nasa opening billboard pa lang yung pero okay na, tuloy natin to, Kuya Cam, di ba? Napanood mo ba yung episode last Saturday, Kuya Cam? Ang ganda ng topic ni Brother Polycarp. Paano raw kung may Facebook account si Jesus Christ, di ba? Wow, grabe, napakagandang na talagang siguro ang dami magla-like at saka madaming followers. Yes. Diba? Ang tanong, may basher rin kaya si Lord, no? Ay, sigurado yung meron yun, di ba? Naipako nga sa krus di ba? Kaya, di ba? Sobrang dami ng basher pala, talagang pinako si Kristo sa krus, eh. No? Kaya, Ako sigurado yun. Pero ganun pa man, at least marami pa rin na magiging followers si Lord, di ba? yes, kaya yan. Kaya ngayong gabi talagang hindi naman magpapahuli itong ating episode dahil ang ating special na mga brother kasi ang mga nakukuha nating speaker ngayon sa ating tagpuan. And I'm sure this evening is also another evening wherein they will be able to really get inspiration. Pero bago ang lahat, Kuya Cam, let's start our episode tonight with an opening prayer na susundan ng ating gospel reading. Kuya Cam, sino ba sa atin? Sino ba magdadasal sa atin? Ikaw ba o ako? Ikaw na, kuya. Yeah. Okay, sige. Let us now remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, we praise your name and give thanks to you with all our hearts. Thank you so much for blessing and guiding our ministry, the Youth for Mary and Christ alumni. Thank you, Jesus and Mama Mary, for allowing us to be part of the YMC Apostolate through this online platform. Please continue to send forth your Holy Spirit and make our hearts open to your words. Fill our hearts with your grace so that our mission to evangelize as one community will continue to prosper. Be with us tonight and stay with us each day. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Mary, Mother of God, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
We will now have our scripture reading courtesy of Brother Nicholas Marie. Take it away, Brother Nicholas. A reading from the Holy Gospel according to St. John. When it was evening, the disciples of Jesus went out to the sea, embarked in a boat, and went across the sea to Capernaum. It had already grown dark, and Jesus had not yet come to them. The sea was stirred up because of a strong wind was blowing. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near. It is I. It coming near the boat, and they began to be afraid. But he said to them, "It is I. Do not be afraid." They wanted to take him into the boat, but the boat immediately arrived at the shore to which they were heading. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We will now proceed to the very first commercial for tonight. At talagang tuloy pa rin ang ating misyon, Kuya Raymond. Talagang magpapatuloy lalo sa ating ika-4 na taon. Diba, no? Oo nga Sabi eh. talaga. Ako, 4 na taon na pala tayo. So, magpasalamat din tayo sa mga sumusuporta no, sa atin at patuloy na nanonood ng YMC alumni na tagpuan. Okay? Hindi natin sukat na kalahin na abot tayo na 4 na taon, Kuya Cam. No? Oo nga eh. Nung una, kala natin na doon lang sa naka-lockdown tayo. Mm-hmm. Blessing talaga ni Lord na hanggang ngayon nagpapatuloy yung ating mission. Although marami tayong minsan na ginagawa, at least we find time na to get together here no, at makapagkwentuhan.
Diba? Yun nga nakaka-impress Kuya Kame talagang despite the fact na ngayon ay patuloy na ang mga face-to-face apostolate ng ating MMHC community sa Marikina, sa Silay, sa Dumaguete, sa Bataan at sa ating newly open community sa Cagayan de Oro at ang reopen community sa Dagupan, talagang patuloy pa rin itong ating online apostolate. Di ba? So, naku, padami na ng padami yung mga lugar na binibigyan ng apostolate ng ating MMHC community, no? At saka yung mga YMC members natin dumarami ng dumarami, diba? So we can help our MMHC community apostolate through prayers and of course financial support. So if you have blessings that you can share tonight, is the perfect opportunity while watching Tagpuan. Yes, at nagpapasalamat tayo Kuya Cam sa mga regular donors natin, pati na rin yung ating mga anonymous donors at ang ating mga bagong donors for the past months na na-inspire habang nanonood ng ating mga episode and share their blessings. So your donations will go far for the YMC apostolate of our MMHC brothers. Yeah. So if you want to support at any point during or after the show, mga team replay na nandyan, kindly reach out to MMHC community or YMC alumni team so that we can connect to MMHC contact person. Yes, at ngayon Kuya Cam, mababasa sa ilalim na naka-flash sa inyong screen ang GCash account ng ating sponsored community for the month. Walang iba kundi ang Bataan Community na pwede natin pag-share ng ating blessings para sa ating YMC School Apostolate. Yan. Bataan pala, no? Bayan, ano ba yun? Bayan, bayan ng mga bayani, bayan ng mga bana. Buyan ng magiting. Diba? Yun. Sa kanila yung April 9 na araw ng kagitingan. Diba? Yan, araw ng kagitingan. Kasi may ibang meaning yung yung last yung giting, may ibang meaning dito. No? Pero sa atin sa mga sa Tagalog speaking, kagitingan. Yes, kagitingan. Alam mo kasi Kuya Cam, talagang kahit ngayon ang mga brothers doon, ang apostolate ng ng Bataan, talagang nangangako sila na unlike noong araw, hindi raw nila babagsak ang Bataan. Naku sana, magdilang anghel ka, at patuloy nating ipagdasal ang apostolate at lalong-lalo na yung mga brothers and fathers na naka-assign doon. At hindi lang naman doon, syempre sa lahat ng community, di ba Kuya? At Kuya Kuya Cam, ang official na greeting ng Bataan ay hello mga friends. Iba. Mga friends. No? Dahil kay Father Rafael. Pag Gen Z ang kanilang pagbati, no? Yan. Yes. At dahil dyan, of course, dahil tayong dalawa na naman ang host, Kuya Cam. Oo nga. Kailangan natin magkaroon ng disclaimer. Kasi bakit? Kasi minsan yung mga bibig natin kung saan nakakarating. Correct. Naku, baka mabash tayo nang wala sa oras, no? So, yung mga views and opinions expressed in this program are those of the hosts, speakers, and guests and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Thank you. Yes, and we continue our mission dito sa Tagpuan kung saan patuloy na nagpapalalim ang ating pananampalataya sa mga SRs and topics ng ating mga guest priests and brothers from the Maran Missionaries of the Holy Cross. So, dagdagan pa ng mga kwentong buhay ng ating mga YMC members, alumni, trainers, and animators sa bawat episode na talaga namang nakaka-inspire. Yes, tama ka dyan Kuya Cam, di ba? Dahil nga patuloy natutugon sa bisyon, yan nga ang theme ng ating ika-4 na taon. At kasama kayo linggo-linggo mga katagpuan, every week, iba't ibang topics, ang sure kami nga abangan ninyo. Weeks 1 to 3 ang acronym na YMC. Sa ating week 1, ang letter Y ay Youth in Mission. Week 2 naman ay Maran Devotion. So nasa week 2 tayo ngayon, kaya Maran Devotion ang ating topic. At week 3, letter C, Christ-Centered Community. Kaya yan ang YMC. Yun. For sure, hindi ninyo makakalimutan ang tatak ng YMC sa week 1 to 3 at sa week 4 naman, makikipagkwentuhan ulitan with our hosts at brothers for our fellowship nights.
Yes, kaya naman tuloy na natin ang ating episode tonight, Kuya Cam. At tawagin na natin ang ating mga guests for tonight. Okay, so ang gagawin po natin pala, nakalimutan ko isama sa briefing kanina, tatawagin po natin ang ating mga pangalan lang, pero bibigyan natin sila ng konting sandali para ipakilala ang kanilang mga sarili. Okay? So papasukin na natin ang ating mga host, mga guests for tonight. Walang iba, tawagin natin si Kuya Benji Respecio, si Tita Sherilyn, si Tita Neng, at of course ang ating brother for tonight, si Brother Nicolas. Hello po mga guests po Magandang namin. gabi po sa inyong lahat. Maayong na gabi, tama po ba yun, Tita? Okay, simulan natin kay Tita Sherilyn, konting pagpapakilala lang po para Good evening po sa lahat. I'm Miss Sherilyn M. Abungan, animator po from CJAS from 2015 up to now. Grabe, no? Hindi siya inabutan ni Kuya Cam, pero pareho silang tiga CJAS. Yeah. Oo, ayan. Salamat, Tita Sherilyn, for saying yes sa aming invitation. At syempre, nagpapasalamat din kami for saying yes to be the animator sa aking pinakamamahal na eskwelahan. Yes, at Tita Neng naman, ito naman, isa sa mga bago nating apostolate from Cagayan de Oro City. Tita Neng! Marinig ba ako? Yes po, Tita Neng. Yes po, Tita. Okay. So, maayong gabi from Cagayan de Oro. I am Marivic. Marivic yung pangalan ko, but I am called Neng or Neneng. Kailongga man ko. Kabalugid siya mag-Ilonggo. Kabalugid ko yung mag-Ilonggo because my parents are from Visayas. But dito na kami sa Mindanao nag-grow. So, dalawa kami actually sa school na animator, newly appointed or chosen by Brother Nick. And I'm glad to be here in YMC. Dami kong natutunan sa YMC. Dami kong mga grupo sa simbahan, but YMC is unique to me. So I'm a teacher in PINROA. Yun nga, Tita, ano nga ba yung PINROA? What does it stand for? PINROA stands for Pedro Oloy and Roa Senior National High School. The name is attributed to the owner of the land. Yeah. Shout out nyo po, Tita, yung mga students, faculty members, at saka syempre po yung principal. Yeah. Nanonood po. To our principal, Ma'am Dina Zamora. Ayan. At ngayon, Kuya Cam, Hi, Dine. Kuya Cam, natutuwa ako dahil for the first time, hindi ako ang pinakamatanda ngayong gabi. Yan. Grabe. May emphasis talaga yung pinakamatanda. Kasi talaga invite ko siya talaga para at least for tonight, may isang mas matanda sa akin, di ba? 1 year lang naman. 1 year lang naman. Ay, of course, Kuya Benji, pakilala ka na. Hello, Kuya Benj. Walang sound. Yung audio po, wala po. Nawawala lagi ang sound ni Kuya Benji. Kuya Benji, nawawala pa rin ang sound. Ano ba itong audio ko? Ayan na po. Okay na. Okay. Okay, ulit. Good evening, magandang gabi, maayong gabi sa tanan. So, kasabot ko Bisaya, kay 23 years ko sa Mindanao nagpuyo. So, Wow. sa Usamis, so doon sa Cagayan de Oro. Anyway, ito si Gipo kasi pinipilit, ako yung pinakamatanda eh. Actually kanina, may sinabi niya, yung pinakamatanda, nag-calculator pa ako eh. I was a brother 39 years ago. Kabatch ko si Father Matthew. So, ngayon, nandito na uli ako sa Manila and I'm connected with United Laboratories. 29 years na ako sa company. And still, sabi nga nila, once a YMC, always a YMC. So, galing ako ng RTU Mandaluyong. So, good evening. Yan. Good evening po, Kuya. Si Kuya Benji, isa sa mga alumni ng minor seminary of the Youth Marian Crusade, ang Rizal Technological University, under the headship of their Mother Superior, Tita Josie. Yung kauna-unahan bang animator. Sila ang mga sila yung mga seminarya nung araw.
Ang ibig sabihin po noon, Tita Neng and Tita Cherilyn, sila po kasi yung standards ng YMC. So, sa Metro Manila. So, na-assign po ako dyan. No? Standard ng kalinisan, di ba? Kadalisayayan ng kalooban at kabanang Oo. So, hindi pa dumarating yung brother in charge, nagdadasal na sila. Yes. Sila yung talaga. Sila yung mga pag nag-rosaryo nakadipa. Yes, correct. So, talagang yun. Ganon. Part na ng kanilang way of life. No? Kaya nga sinabi po ni Kuya G po na yun po ay minor seminary. Minor seminary po sila. Talaga nahihiya po kami kapag kami na-assign sa RTU, mas mababait pa ang mga bata kaysa sa amin. Oo, parang feeling ko parang ang makasalanan ko. Shoutout po, may kabatchmate po ako dyan na RTU, si Leo Pura. Yan. Shoutout sa kanila, saka sa 20th batch pala. Kapatid si Leo. At Kuya Cam, syempre, of course, tatawagin na natin para ipakilala kanyang sarili at tutuloy na sa kanyang SR for tonight. Brother Nicholas. Ang pinakagwapo. Sige, bro. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Hello po. Sa mga nanonood sa atin online, sa mga nandito sa atin. Ayan po, at ako po ay sa totoo lang ay kinakabahan. Sa totoo lang kinakabahan ako kasi sa yung huli yata na nag-guest ako dito, siguro nasa Silay pa ako at pumated pa doon. At welcome po sa atin at I hope na itong SR ko po ay yung na-prepare ko po sa inyo ay siguro magbaon sa atin ng isang munting aral o i-remind tayo ng ating mga obligasyon bilang isang mga YMC at bilang isang mga Kristiyano. So this time, bago ako magsimula ng aking SR, I would like to share with you a simple story. Siguro maybe napakinggan na po natin to sa mga SRs ng mga brothers or nabasang libro. Actually, nakita ko lang din po to sa libro. At gusto ko lang din po i-share sa inyo na kung saan para sa akin ay nakikita ko na mayroong magandang connection sa magiging topic natin ngayon. Ito yung istorya. There was a young man na pinoproclaim niya na meron siyang magandang puso at perfect na puso. At syempre, pinagyayabang niya ito sa mga tao. Syempre, dinumog siya ng maraming tao. At kasi pinapakita niya at sinasabi, sino dito sa atin ang merong pang mas gaganda at mas perfect na puso kaysa sa akin? At habang nagtitipon-tipon silang ganyan, oo nga, yung mga nandun mga tao ay talagang na-amaze kasi napaka-perfect ng puso niya, parang ganito. May props ako. Ayan, parang ganito po yung puso niya. Tapos, habang pinagyayabag niya yung puso niya, merong isang matandang lalaki na lumapit. Ayan. May lumapit na matandang lalaki. Tapos, ipinakita niya yung kanyang puso. Nagulat yung mga taong nandoon kasi nakita nila na yung puso nung matandang lalaki ay ganito. Ayan. Kung makikita natin, may bandage, merong band-aid. Actually, pinakita niya parang hindi buo at hindi perfect. Na kung saan, ayun po yung niya. Hindi maganda yung itsura ng kanyang puso. Ang daming sugat, may pingas, may punit, may tahi, at di kumpleto. Sabi niya sa batang lalaki, ipagmamalaki ko tong puso ko kasi para sa akin perfect ito. Hindi lang kagandahan, pero sa akin, perfect ito. At nagtanong yung batang lalaki, bakit po ganyan ang puso mo, tay? Napakapangit. Kasi ganito. Tapos sumagot yung matandang lalaki, sabi niya, kasi ganito yan, anak. Bakit ganito ang puso ko? Kasi nga, kung bakit may tahi, may punit, kasi nga ibinabahagi ko ang bawat parte nito. Kung makikita mo, daming sugat, daming punit. Dahil yung mga taong nakakasalamuha ko sa buhay ko, ibinibigay ko ang ibang parte ng puso ko para mabuo rin yung durog na puso nila. Ang istorya, siyempre nalungkot yung lalaki at parang naawa at parang na-inspire siya. Wala talaga siya maipagmamalaki sa puso nung matandang lalaki. Kasi sa kanya, walang bahid dungis. Ibig sabihin, hindi niya na-share yung part ng puso niya sa ibang tao. Kaya ang ginawa ng batang lalaki,
para mas makumpleto rin at madagdagan ng puso sa puso ng tatay ng matandang lalaki, umunit siya ng isang puso at ibinigay at ilalagay doon sa puso ng lalaki. Sabi ng lalaki, from now on, gagayahin kita, tay, because dahil naramdaman ko, aanhin ko ang magandang puso at perfect na puso kung hindi ko rin ibabahagi ito. Because of loving, ito na po yung bagay na ito, because of loving, sa totoo lang, maybe we can get hurt. Maybe it can cause na hindi na ulit tayo magmamahal. Maybe we can say that nakakasawa na rin magbigay ng pagmamahal kasi lagi na lang tayo nadidisappoint. Kahit parang hindi na natin na-appreciate yung mga bagay na pinaghihirapan natin para sa iba. As we go back to the story, we notice that having a broken heart somehow will remind us that part talaga ng ating puso ay masaktan, madurog, mapunit. Because ibinabahagi natin to sa mga tao nakakasalamuha natin. Kaya nga kung basta pag-usapang puso, marami ang nakaka-relate. Kaya nga may mga hugot line pa yan. Yung iba sinasabi nila, kapag hindi na bumalik, huwag mo nang habulin. Kasi masasaktan at masasaktan ka. Kaya minsan, nagkukulang. Kung titignan natin siya literally, in our body system, talagang malaking part ang ginagampanan ng ating puso. Kaya nga pag sinasabi natin, if we eat too much of not so good foods, yung tipong nag-e-enjoy kang kumain ng matatamis, maaalat. Although hindi ko po sinasabi na masamang kumain, no? Hindi ko po sinasabi yung masamang kumain. Pero, siyempre, because of our business, alam natin, dami nating ginagawang trabaho, nakakalimutan natin minsan na makapag-exercise or taking good care of our health. Diba yung iba sa atin, sa sobrang pagkain din, stress eating, yung iba, diba, para nagkakaroon ng may sakit. Maraming matataas sa laboratory result. Yung tipong pang summa cum laude yung taas. Diba, parang ganun, no? Yung tataas ng cholesterol, sugar, etc. Kaya nga, kung gusto natin magkaroon ng healthy na puso, babawasan natin ang mga bagay na hindi naman kailangan. At dadagdagan natin ang mga bagay na nakakabuti sa ating puso. Ngayon po, paano ba natin mapapaganda ang ating mga puso? Kung titignan natin itong puso natin, sinasabi natin yung iba dyan manhid na. Punong-puno rin ng sugat. Yung iba naghihingalo na. Basta pag-usapang puso, maraming affected dyan. Maraming makaka-relate dyan. Maraming, yung iba dyan, marahil sawa na. And this night, if we want to fix our hearts again, at maging buo ulit, let us try to imitate the two hearts na kung saan matitignan po natin itong topic na to somehow na merong pagkaparehang puso. Yung dalawang puso na nagtunay na nagbigay ng sarili at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Parehas na nasaktan, parehas na nag-alay, parehas din na nagmahal. At somehow, mag-remind sa atin to continue loving God despite of not so good events or circumstances na makikita po natin sa pang-araw-araw na buhay. At walang ibang ito, yung dalawang pusong ito yung puso ni Jesus at ang puso ni Maria. The Sacred Heart of Jesus at yung the Seven Sorrows of Mary na nagtumusok sa kanyang puso. Na kung saan para maisakatuparan ang mga plano ng Diyos. Because of their obedience and because of their trust and loving God, at ito rin po ay part po talaga ng ating buhay bilang isang YMC family or bilang isang mga Kristiyano na magkaroon po na kumbaga binabalik natin ginagaya din natin yung mga bagay na ginawa ni Mama Mary para sa atin at ng Diyos para sa atin. Kaya nga po nung ako po ay naging YMC po at
nagagalak talaga ako nung naging part din ako ng Youth for Mary and Christ. Na sabi ko po, no, tapos dito parang i-develop na po sa atin yung ating Marian Devotion, naturuan po. Youth. Siguro natatanda ko, ang unang nagturo rin sa akin ng rosary, walang iba yung ate ko, si Ate Ruby. Ayan talaga yung sekreto nun, talagang siya pa yung siya yung pumipilit pa sa akin. Siya yung mas active pa sa akin, no. Eh, siyempre, sa taga ng ate ko, ako yung nag-stay at naging trainer. And habang nagtutuloy-tuloy din po ako doon sa YMC na yun, sinusubukan ko maging faithful, umattend na attendance na every week, no. Talagang walang kamuwang-muwang, pero ang galing kasi ng mga brothers na nagsasalita. Until such time, no, nagkakaroon po ng vigils, group marology, at marami pang activities ng YMC to remind ourselves of our obligation bilang mga lingkod ng Diyos, and to remind also ang mga sakripisyo ng Diyos para sa atin. At ito yung mga bagay na dapat din nating gayahin para sa iba. At ang title po ng aking talk o simple reflection about this night, no, ay Marian Devotion, ang title po, Love of the Pierced Heart. Pagmama. At napakaganda nito because during my YMC days po, ang brothers and fathers na ituro sa amin ito. Most especially pag umatin ako na activities, talagang kakaiba, nagkakaroon din po kami ng local rosary rally sa school namin, headed by ang aming animator na si Tita Vivian Laceda. O talagang biruin nyo kung nakapasok po kayo doon sa eskwelahan po namin ay napakalaki. Tapos bawat year level, siguro ang isa dito, first year no, na ang section namin siguro nasa 45 sections, second year ganun hanggang fourth year. At nakakatuwa pag darating po yung birthday ni Mama Mary ay ginagawa po namin, iniikot namin si Mama Mary, yung image si Mama Mary per classroom. At nagdadasal po kami doon sa room nila. So para mas mabilis, ang ginagawa namin every decade, no, pinadasal namin together with the students. At nakakatuwa, kahit YMC pa lang ako noon, tinatawag na nila akong father. Kasi meron kasama ko, hawak-hawak po namin yung image ni Mama Mary, malaki pa sa akin. Tapos walang takot, napapasok dun sa classroom. At nakakatuwa kasi parang natutulungan din ako na mas mapalalim ko rin din yung pagdebosyon ko sa ating mahal na ina. Until such time na nade-develop sa akin, lalo na nung ako ay pumasok sa seminary. At lalo akong na-appreciate, akala ko lang po kasi nung ako ay YMC, okay lang na aating ka lang na activities, makikinig ka sa talk ni brothers, ni fathers, aating ka na misa, magkukumpisal. At dito ko na-appreciate, nung lalo na naging aspirants ako, nung pumasok ako ng 2012, o talagang nare-remember ko pa yun. At meron mga parang devotion sa seminary, yun ay Sorrows of Mary. At na nakita ko dito na talagang kakaiba talaga, sasakit pala talaga sa isang ina na kapapanganak mo lang ay tinadhana namang mamatay. Parang ganon. Ano yung mga, para sa iba, para mas malaman po natin, ang Sorrows of Mary, ito po yun. 7 po sila. Unang-una, the prophecy of Simon. Second, sorrow of Mary, the flight into Egypt. The third sorrow of Mary, the loss of the child Jesus in the temple. The fourth sorrow of Mary is the condemnation of Jesus. And fifth sorrow, the crucifixion of Jesus. Sixth sorrow, the retrieval of Jesus' body. And last sorrow, the burial of Jesus. Kung titingnan po natin, lahat ng mga masasakit na yon ay lahat ay bumaon sa puso na ating mahal na ina. Kaya nga, my dear brothers and sisters, kung titingnan natin, those experiences of Mother Mary, makikita po talaga natin na masakit. Yung tipo, yung anak mo, makikita mo nakatadhanang mamatay. Pero siyempre, si Maria hindi po nagreklamo because alam niya na merong malaking plano ang Diyos sa sangkatauhan. Those experiences, yung puso ni Maria ay naging malakas kahit masakit. Those experiences, ang puso ng Maria ay naging perfect
those experiences, ang puso ni Maria ay naging maganda. Bakit po? It is because she offered yung puso niya at lahat yan ay tinago sa kanyang puso. Usapang sugat, usapang wound. Yes, wounds can affect our emotion. Ang mga sugat sa puso dahil sa ating mga nakaraan, yung tipong ayaw mong makalimutan dahil dito tayo ay nasasaktan. Sabi nga, wounds can be pain of the past, struggle in life, bad memories, disappointment in life. But remember, my dear brothers and sisters, that our hearts live by being wounded. Uulitin ko po, that our hearts live by being wounded. Just like Christ and our Blessed Mother, kahit nasaktan silang dalawa, in order to fulfill the will of God, they continue their mission even to the point of suffering and pain. Kaya nga kung titignan din po natin, di po nila ginawa yun. Kung hindi po nila ginawa yun, siguro makikita rin natin, isa rin tayong susuko rin. Kaya ginawa yun in order for us na magayahin natin yun. Siguro gustong ituro sa atin ni Jesus at Maria, lalo na sa pagmimisyon, kagaya nitong online platform natin o kaya yung mga brothers and fathers na pumupunta sa eskwelahan. Siguro tinuturuan tayo, maybe masasaktan at masasaktan tayo. Masasaktan at masasaktan rin habang nagmi-mission ka. Sometimes, for me, in my personal experience, lalo na, syempre, nasa field tayo na mag-a-apostolate ka, maybe, naramdaman ko rin, na-feel ko rin, na-discourage ako, parang sabi ko, effective pa ba ako sa mga batang tinuturuan ko sa mga YMC? Sa totoo lang, iiyak ka rin. Kasi minsan, sobrang dami rin na trabaho, ang dami mo rin iniisip, ay iiyak ka. Yung tipong, merong ganitong experience, yung tipong tinutulungan mo pa, ikaw pa yung nagiging masama. Kaya nga sabi sa isang libro na nabasa ko, sabi niya, don't allow your wounds to transform you into someone that you are not. Uulitin ko po. Don't allow your wounds to transform you into someone that you are not. Because of wounds that you have experienced in life, sa totoo lang, maybe, babaguhin mo. Sa kadalilanan, ayaw mo na masaktan. Ang gagawin mo, dahil ayaw mo na masaktan uli, ayaw mo na bumalik doon, isasara mo uli. Or maybe, ipagdadamot mo na yung pagmamahal mo kasi ikaw ay nasaktan. But remember, my dear brothers and sisters, my dear YMC family, we are Christian. At bilang isang Kristiyano, sinusundan natin ang Diyos. Don't worry kung malalim ang sugat, pero merong time o tamang panahon para maghilong po yan. Hindi lang po yan agad-agad. Laging may process. Sabi nga sa isang libro, kung ganun din ang mangyayari yung process ng ating kasugatang puso, merong isang libro, yung Paulo Coelho, sabi niya, at magandang bagay na pwede nating i-reflect. Sabi niya, turn your wounds into wisdom. Kaya nga may kasabihan po tayo, no? Parang nabasa ko rin po sa isang libro na kung saan sabi, the best teacher in life is not only the professors or teachers, but the best teacher in life, it is our experiences. Kaya pag alam mong nasaktan ka dahil sa maling tao, ay charot. Diba? Pag nasaktan ka sa maling tao, sa pagkakamali, natututo ka. At pag natuto ka doon sa pagkakamali ngayon, nababago mo, nai-improve mo para hindi ka masaktan. Diba? Kaya gusto rin sabihin sa atin dito ngayon, no? Yung sugatang puso ni Maria at yung Sacred Heart of Jesus na kung saan ito ay broken. Yung brokenness. Kaya nga, isa ring maganda na example dito, yung pag tayo ay maatin ng misa, yung tinapay ay hinahati-hati para ibigay. Broken para ibigay sa mga tao. At ganun din po ang bilang isang missionary, bilang isang mga lingkod ng Diyos. Sometimes kailangan mo rin talagang maging broken.
para mas mayroong kang maibahagi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya kapag nasaktan, merong kurot na ibibigay ka sa kanila para ma-realize nila, oo nga, tama nga, no, parang hindi lang din ako nasaktan, sila rin pala. Kaya yun ang mga bagay. Brokenness. Siyempre, nakita ko rin dito na kahit gano'ng kahirap yung mission, na kahit nasasaktan ka sa mission, Mama Mary ay laging ginagabayan tayo. Kaya nga, di ba, isa sa mga part na lagi na tinutok natin sa YMC, lalo na po ako nung ako ay naging trainer, nung ako ay isa sa pinaka-memorable experience of my life na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. The year 2008, nung ako ay naging trainer. At ito yung commitment sa paanan ng cross na si Putol, na yung mga promises ko na magiging lahat na natutunan ko sa kanya, lahat ng pagmamahal ko sa kanya, na naramdaman ko sa kanya, ay dapat maibahagi ko rin. Kasi ayoko maging makasirili. Yung commitment, yung promises na kung saan para sa akin ay malaking bagay. Kasi nga, sa totoo lang, sinasabi natin, kung titingnan natin, diba, hindi tayo sinusukuan ng Diyos at hindi rin tayo sinipuan ni Maria. Ngayon, pwede, yung commitment na yon, no? Siyempre, as long na, lalo na nung ako ay naging brother, up to the point na nagtalaga na ako ng sarili ko para sa kongregasyon, ito yung perpetual profession ko. Yung evangelical council ba na sinasabuhay namin dito, parang nakita ko rin din to, ay parang it is equal vow of unlimited love. Parang ganon. Ibig sabihin, habang tumatagal ka sa mission din, nade-develop din yung pagmamahal mo sa Diyos, nade-develop din yung reflection mo sa Diyos, nade-develop din yung commitment mo sa Diyos. Kasi doon mo nakikita na habang nasasaktan ka rin along the way, doon din nakikita ng Diyos na nagiging matatag ka rin. And for us religious, we can see yung mga vows that we profess or sa mga naging trainer na nag-promise that magsiserve sila sa YMC. Kaya nga may difference, no? Yung promises mo, parang ito'y nag-o-overflow na unlimited love mo para sa Diyos. Kaya nga ating mga kuya, mga brothers and sisters, by dear YMC animator or YMC family, ito po yung bagay na gustong i-remind sa atin, love of the first heart, na sana wag nating hihiwalay sa buhay natin yung puso ni Jesus at ang puso ni Maria. Dahil kung ito ay gagayahin din po natin, tandaan niyo po kung ikaw ay sugatan, tandaan mo mas mauna silang nasugatan bago sa atin. Kaya nga, pag nag-heal yan ang magiging effective na instrument natin to share to other people, lalo na sa mission natin. So, ayun lamang po. God bless you po. Thank you very much, Brother Nicolas. Grabe, no? Ayan po yung kanyang pag-expound sa pagmamahal ng dalawang Pierce Hearts. Kuya Raymond, ikaw naman siguro, no? Bata ka pa lang, nasa CJS ka pa lang, familiar ka na dun sa Seven Sorrows, no? Oo. Pero syempre, yung sinishare, doon sa mga sharing nila, brother, regarding sa Seven Sorrows. No? Pero napalalim yun nung, syempre, nung pumasok na ako sa seminary. So, kasi... Kailangan talaga kasi ako dati, nagsimula ako, ang babaw talaga ng tingin ko dun sa Seven Sorrows. Nakantaka ako dati, bakit gano'n ba kahirap pumunta sa Egypt na, bakit kailangan yung flight to Egypt, sabi ko, may aeroplano na pala nung araw. Kaya nga, kuya. Pero kuya, ma-share ko lang, no, yung, sabi, regarding dyan sa, meron akong, may nagkwento na isang abogado, bago daw siya mag-board exam, so may theme, kada subject yata dun sa board exam nila, at isa yung Seven Sorrows. Ayan daw yung sa may, yung subject yata about criminal. So, pinag-isipan niya ng mabuti, sabi, criminal. So, pag may nangyari, meaning, merong nasaktan. No, may, So, dinidevote niya yung, yung kanyang, pag, wala silang review, doon siya devotion, nagdadasal. No? Asking for the intercession of our Blessed Mother sa Seven Sorrows. At nakapasa. Oo. Wow. Tapos may Saint Rita, basta merong mga sa taxation,
parang si, ano yata, si St. Matthew or something. So, parang gano'n. Okay. So, ibang klase rin, no? Yung criminal law niya, Seven Sorrows. Oo, Ganun. seven. So, kasi di ba pag may nangyari, Oo. di ba, na may namatay, syempre, yun Mga yung mga nanay- kaso. Ang mga Oo. nanay unang umiiyak, di ba? No? Sasaktan. Yes, yes. Sabi ko, Galing ay, dun, ha? okay yun si attorney, Kasi yun, lumaki siya na deboto kasi din yung mga magulang. Oh, ngayon na abogado na siya, sana i-remind mo siya tungkol dun sa multiplication of the lobes. Kaya parang ngayon na kumikita na sa bilang abogado, matuto siya mag-share. Correct. Oo. At least, naibabahagi naman niya yung kanyang nalalaman sa mga tao. Tapos hindi naman siya yung for free, mga gano'n. Nagtotalk siya sa mga schools. Magandang advocacies niya. Ganda nga, Kuya Cam. Pero ngayon, tawagin naman natin ang ating mga guest ngayong gabi para samahan na tayo ngayon para isa-isa sila na magbibigay ng kanilang sariling reflection doon sa ibinahagi na talk sa atin ni Brother Nicolas. So tawagin natin mag-on ng camera si Tita Sherilyn, si Tita Neng at si Kuya Benji. Okay. At ang una natin, of course, isasalang para talagang magbigay ng kanyang reflection. Unahin natin ang pinakamalayo sa kanila mula dito sa kinalalagyan ko. Kasi ikaw nasa Bacolod ka eh. Nandito ako sa Laguna. Tawagin natin ang ating animator from Cagayan de Oro City dahil nga pareho sila ni Brother Nicolas na nasa CDO ngayon. Tita Neng, can you share with us po ano po ang inyong mga naging reflection ngayong gabi sa talk ni Brother Nicolas? Okay. So thank you, Kuya. Ang ganda ng ang talk ni Brother Nicolas about the love of the pierced heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus. Yeah. Totoo, no? I agree na kung ikaw ay magbabahagi ng iyong puso, may pagkakataon at marami talagang beses na masasaktan ka. So, sa pamilya, sa work, sa mga estudyante, and dami, no? Kahit sa mga kasama sa mission, sa simbahan, the church. So, sa buhay, to me, hindi bahagi yan ng ating buhay. Habang buhay tayo at patuloy na ng ating misyon, no, sa mundo, talagang dapat maunawaan natin na ganyan ang buhay. So, normal lang yan siya. Tsaka, so syempre, palaging babaunin natin palagi yung turo ni Jesus at Maria. Kasi yun nga, sila yung pinakaunang nasaktan, di ba? So, sino naman tayo para sumuko sa ating misyon? Yun nga, habang buhay, may pag-asa dahil nandyan si Jesus at si Maria. So, siguro lang kapit tayo sa Kanya, ano man ang mangyari, hindi madali. Like to me as a teacher, maraming beses na, lalo na sa mga mag-aaral ngayon, no? I am values teacher sa school. Daming mga challenges talaga na minsan, ay nako, mga bata, ang masarap ng ibagsak. Ganyan. Masarap na ibagsak, walang mga outputs, walang daming mga ganyan. Pero titingnan pa rin natin yung mga good side. Kasi yung mga pagbabago sa lalo na sa mga kabataan, hindi naman natin kaagad makikita. Importante, yun nga, nagtatanim tayo ng magandang seed, no, sa kanila. So, time will come na sila na yung mag-grow ng seed na itinanim natin. So, papakita pa rin natin sa kanila ang
ah, kung gaano kabuti ang Diyos at para mas lalong makita nila na may pag-asa. Ganyan. Hindi sila mawawala ng hope. Kahit na minsan, yun nga, sa ibang, siguro sa subject ko, walang kasi medyo madali lang yun, no, sa ESP. Pero yun yung challenge. Kasi minsan, to me as a teacher, the scores, you might get perfect in the score, but the thing is, how did you apply what you have learned? So mahirap din para sa akin kasi as a teacher, I have to walk my talk. So yun. Dami, no? Minsan, mahihirapan ka, mapapagod ka, like balik-balik, pa-remind, no? Minsan, parang sirang plaka na si teacher or sa bahay din sa mga anak. So ganyan. To me, hindi ako nawawala ng pag-asa. So, araw-araw, papakita pa rin natin na may pag-asa dahil may Diyos na siyang palaging nandyan na naghihintay lang sa atin. So, ang ating gagawin lang ay lalapit tayo sa Kanya, hingi tayo ng Kanyang gabay every now and then. Kasi siya yung source ng ating buhay, tsaka para sa Kanya din ang ginagawa natin. Diba? So, after all, para kanino ka bumaba? Diba? Ganon. Okay, so, yan lang po. Maraming salamat. Damang-dama ko yung high ni Tita dun sa nung binanggit niya yung mga estudyante niya. No? Yung parang, siguro same siguro nung high ni Mama Mary nung nawala si Cristo, di ba? Kasi, di ba? Tingnan mo na, di ba dapat, mabait ka dapat, ba't ka nawala? Pero same kayo ni Mama Mary, Tita Neng, napahay din siguro. Saan ka nagpunta? Pero si Tita, nasa process din siya na-realize siya na parte talaga, challenge siya talaga. No? Na, you cannot expect naman na talaga na perfecto yung mga bata. Sila yung Kristo ng yung na binigay sa iyo, Tita Neng, no? Pero hindi siya talagang bibigyan ka ng challenge to bring out the best in you, Tita Neng, no? Oo, hindi lang yun 7 sorrows. Mga 45, 50 siguro. Kung ilan ang school days, Tita Neng, ganun kadami. Kasi everyday. 210, 200 school days. Si Raymond kasi alam niya yan sa kanya namang college version. Ngayon, college. At least per semester, konting lang. Sa kanila kasi buong taon. Kaya specialized ang mga high ni Kuya Raymond. Okay, tanongin naman natin si Tita Shirley naman. Kasi CDO experience ng Pierce Hearts ang kay Tita Neng. Ano naman yung CJAS version, yung version nyo sa Camp General Emilio Aguinaldo High School, Tita Shirley? Ayan, gusto ko marinig yan. Alam po, ayun po, no? So, ako po, siguro po kaya ilang beses po akong na risked kasi ito po yung bagay siguro sa akin na topic, no? Nakarelate po ako ng sobra. Nauna po, sa Sacred Heart of Mary po, kay Mama Mary. Kasi naalala ko po una yung nanay ko. Yan. Kaya lang po, wala na po siya. Naalala ko po siya kasi sacrificial love po. Si Mama M po, marami po siya pinagdaan. In order po, pagka-ano pa lang po sa kanya, pagka-announce na pa lang po sa kanya na magpo-conceive siya ng child at ito ay mawawala. Napakahirap na po agad tanggapin. Pero dahil mahal niya po ang Diyos at kailangan niya pong sumunod sa kalooban ng Diyos at nagtiwala siya. Ginawa niya po lahat. Gaya din po sa nanay ko, sacrificial love kasi kahit na anim po kami at labander, binuhay niya lang po kami sa paglalaba. Nakakapagpatapos po siya ng mga anak. Naalala ko po din yung sakripisyo ng nanay ko para mapagtapos niya po kaming lahat na anak niya. Up to the point na mawawalan siya ng buhay na mas inisip niya pa rin po yung sarili niya. Kasi nawala po yung nanay ko pandemic time na sunod-sunod po kami nagkasakit maliban sa kanya. Siya po yung last na nagkasakit. Kahit na pinapa-isolate po namin siya kasi feeling namin baka may COVID kami. Kaya kami may sakit. Pero mas pinili niya po kami alagaan.
Ganun po siya magmahal. Ganun po magmahal yung nanay. Okay po. Then, next po, yung sa mga pinagdaanan ko po about yun. Sabi nga po ni brother, best teacher in life is your experiences. Totoo po yun, hindi po ako doon. Huwag po tayong matakot na masaktan kasi doon po tayong mag-grow. No? Doon po tayo mas tatatag, mas magiging matatag, mas magiging malakas as a person. No? Mag-grow ka po doon eh. Every pain, sabi nga po, every pain has a purpose. Huwag kang matakot masaktan kasi doon ka matututo kung ano yung dapat na gagawin mo sa mga susunod. Okay po. Ano pa nga po yan? So, don't allow your wounds to transform you to a person you are not. Tama din po yun. No? Instead na, kahit masaktan ka po, no, kahit masaktan ka ng paulit-ulit, kahit nakuhin ka ng paulit-ulit, gawan ka ng masama ng paulit-ulit, huwag mong hayaan na maging masama ka. No? Maging, ikaw mismo yung gagawa ng kasalanan or magiging mapapasama ka. Instead, paano ka nakabangon? Napakalaking tulong po ng YMC sa akin. Kasi dito po ako nag-mature ng todo. No? Natutunan ko po na kapag nasaktan ka, hindi mo kailangan mag-revenge. Galing nga po ng sabi ni Father Jerome. No, si Jesus nga, di ba, kahit na inalay niya yung sarili niya, no, Sacred Heart of Jesus, kailangan niya mamatay para tubusin po yung kasalanan natin. Hindi siya, sabi niya nga po, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Doon ko po na-realize na bakit nga po, instead of mag-take ka ng revenge dun sa mga taong gumawa sa'yo ng mali, no, i-forgive mo sila, mas maganda na magpatawad ka. Kasi mas luluwag po, no, based on my experience, mas maluwag po pag nagpatawad ka kagad. Hindi po para sa kanila, kundi para po mismo sa peace of mind mo bago po yung sa kanila. Mas maganda pong magpatawad agad. At magmahal po. Sika, after po nun, magmamahal ka ulit, pero mas wiser ka na po. At saka, hindi ka na mag-expect Kaya po tayo madalas masaktan sa mga simpleng bagay na kahit tumutulong po tayo, nagmamahal po tayo at tumutulong po tayo kasi nag-expect tayo na babalik sa atin yung same love at same na help na ginagawa natin sa iba. Huwag po tayo mag-expect para hindi po tayo masaktan. Kung sakaling hindi po babalik yung same love at same help na ginagawa po natin sa kanila. Ayun. Ano pa ba? Ayun po. So, yun po. Gaya po ng mga learnings po na natutunan natin from brother po, no? Huwag po tayo ulit masasaktan. Continue to love, no? Dahil doon po tayo mag-grow at doon po tayo mas makakakuha pa ng maraming learnings habang tayo po ay nasasaktan. Huwag po tayong susuko. Kapit lang po, lagi po tayo magdadasal kasi tutulungan po tayo ni Lord, ni Mama M, ni Jesus na maka-move on. Kung ano man po yung pain, sila po yung magtatanggal nun sa atin. Yun po. Maraming salamat. I'm sure, Tita Shirley, nakangiti ang nanay mo mula sa langit. Kung pinarangalan mo siya dun sa kanyang nagawang pagmamahal para sa iyo. Yes po. Kasi bawat nanay naman talaga natin, reflection sila talaga ni Mama Mary. Yun nga po, payo ko din po sa mga kabataan, lalo po din sa kabataan, tsaka sa may mga nanay pa, no. Habang nandyan pa po yung nanay nyo, mas mahalin nyo po sila, no. Huwag nyo na pong hayaan na mawala pa sila bago nyo ma-realize na kailangan nyo silang pahalagahan at mahalin. Kasi napakahirap po, no. Ako po nawala ang nanay ko, 33 years old po. Pero grabe po yung naging impact sa akin na nawala yung nanay ko. What more po doon? Sa mas bata or mas mahalin niyo po sila. Kasi pag time yung kalaban mo, wala ka na po talagang magagawa. Kaya hanggat nandyan po sila, matutupok pahalagahan niyo, mahalin niyo. Kahit makulit na po sila, kahit senior citizen na po sila. Unawain niyo po sila at pakamahalin niyo pa po. Totoo yan. Totoo po yan, Tita Shirley. I do agree na talagang siya. Nare-realize kasi natin ang mahalaga ng isang bagay pag wala na. Pag nandiyan, nakikita mo na lagi. Di ba, no? Pero yung mas masarap po makarinig ng sermon ng nanay Kasi wala na po kayong naririnig. Parang okay lang po kahit makulit, kahit maingay, kahit pinagagalitan ka. At least alam mo may nanay ka pa po na nagmamahal din sa'yo. Kaya lang ngayon po, wala na. Kaya namimiss ko po ng sobra yung nanay. Kaya sabi ko, siguro kaya ako napunta sa topic na to kasi nga talagang makaka-relate ako ng sobra. Okay, Raymond nga, di ba? Nothing happens by chance. No? Opo. Ang lahat ay nasa tamang timing. No? Ang importante doon na, kumbaga, na-transcend, no? Yung mga ganong, yung sinabi nga ni Tita kanina na kahit na nakaramdam tayo ng sakit,
dapat isipin natin na may yung Diyos na nakaranas din noon, pati si Mama Mary. Diba? At huwag tayong mawawala ng Wala ng pag-asa. Kuya Raymond, ang ganda nung in-emphasize ni Tita Shirley nung sa talk ni Brother Nicolas na ang sakit dapat hindi binabago ang pagkatao mo. Dapat mas lalo nitong ini-amplify ang kabutihan sa iyong puso. Kaya nga, revenge has nothing to do with the Christian heart. With the heart that is pattern after Mary. No? Walang ganti-ganti. Oo. Kundi pagpapatawad. Parang pag nakita ka nila na, ay, ito pala yung sinayang ko, di ba? Na mabuti pala yun. Mas mabuti siyang tao. Doon na po yun eh. Mas maganda pong makita ka na mabuti kang tao. Mabuting tao yung sinayang nila. Kaysa mag-revenge ka po. Kasi si Mama Mary, ang daming chance magalit. Diba? Magalit. Doon sa kanyang seven sorrows, di ba? Yung nakita niya kung paano kinondem yung kanyang anak. She was there present. Talagang i-idolize, i-ano mo po talaga siyang, mamahalin mo po talaga si Mama Eve. Kasi may karapatan siyang hindi ibigay yung anak niya. Pero dahil naniniwala po siya sa kalooban ng Diyos, ibinigay niya po. Diba? Alam na naman niya na masasaktan siya, no? Simula pa lang, di ba? Pero tinanggap niya pa rin po. Kung selfish si Mama Mary, nung nagpunta sila sa Egypt, hindi na sila nag-book ng flight pabalik. Di ba? Niligtas sila. Di ba? Ay naku, wag tayo bumalik doon. Maano ka daw. Di ba narinig sabi? Papatayin ka daw doon. So mabalik tayo doon. Wag na anak. pero tumuloy pa rin sila. Kasi nga, that was part of it. Naintindihan, kahit hindi niya talaga maunawaan ng buo, yun nga yung expertise niya, di ba? She will always ponder everything in her heart. Di ba? Kahit hindi niya maintindihan, naniniwala siya na may patutunguhan yung mga pangyayari. Di ba? And I'm sure si Kuya Benji na kanina pa naghihintay ay talagang inip na sa kanyang turn para naman marinig natin ang wisdom from 1985. Wow! Okay na yung audio ko, no? Sige po, okay na po, Kuya Benj. Opo. Okay. Actually, kanina after nung talk ni Brother Nicolas, inobserbahan ko siya eh. Nagpuna siya ng pawis niya. Hindi ko alam kung dahil sa init ng panahon o nahirapan siya dun i-discuss yung topic, no? Pero reflecting on it, no? Each and every one of us naman din kasi will be hurt physically, emotionally, psychologically, one way or another. Lahat tayo may experience natin yan. And how we manage to cope up with the hurt, no, will make or break us. So depende talaga kung paano natin i-handle. During the talk nga ni Brother Nicolas, sabi nga niya yung hurt natin sa buhay should make us a better person. Unfortunately, may mga kakilala ko na yung mga hurt nila nagkaroon sila ng degree, agriculture, itinatanim nila yung mga sama ng loob nila. So which is malungkot. Reflecting on it kasi yung topic kasi actually malawak eh. But one thing na na-realize ko or na-notice ko during sa sharing nung dalawang nauna sa akin is love should always be hand in hand with forgiveness. Bakit ko nasabi yon? Kasi nga sa process ng pagmamahal, may experience natin yon. Masasaktan din tayo. Kanina, during the sharing, ang naalala ko kasi yung scenario nung bago mamatay yung tatay ko, nung 2017. Yung parents ko, they've been married for 52 years before my father died. Sa deathbed, sabi nung tatay ko, nandun ako sana. Sabi nung tatay ko dun sa nanay ko, Lola, tawag ng tatay ko dun sa nanay ko, Lola, gusto ko na magpahinga. Sabi nung nanay ko, sige lolo, kung gusto mo na magpahinga ka na. I mean, yung sinasabi nung tatay ko, gusto na niyang mamatay. Something like that. And, ang sabi ng tatay ko, Lola, patawarin mo ako dun sa mga pagkukulang ko sa'yo. Ganon. Yung mga panahon na nasaktan kita, yung mga panahon na hindi ko na-address yung mga pangangailangan mo. So, reflecting on it, yung
yung tatay ko kasi nasa deathbed na yun eh. Nung after nung scenario na yun, he died 2 days later. So, they've been married for 52 years. So, masasabi ko, it was not really a blissful marriage. Every now and then, nag-aaway sila. Pero they stick to it. Nasa 52 years na yun, nag-stick sila sa bawat isa. Tiniis nila yung pagkukulang ng bawat isa. And at the end of it, nagkapatawaran. And I'm happy to say na I believe my father had a good death. No, kasi nasabi niya lahat ng gusto niya sabihin nung nakahingi siya ng tawad, na-express niya yung pagmamahal sa aming lahat. So, yun, ang reflection ko talaga is, yun nga, one way or another, each and every one of us will be hurt. So, the manner how we cope up with it, or how we deal with it, will make or break us. Always reflect on the suffering of Christ, lalo na dun sa pierced heart ni Mama Mary at saka ni Lord Jesus, no? Yung topic kasi talaga malawak. So, yun, love of a pierced heart should also come hand in hand with forgiveness. Yun yung marereflect ko doon. Thank you. Thank you very much, Kuya Benji. No? And maraming salamat, Kuya Benji, for pointing that out. No? Na talagang, yung twin hearts ng ni Cristo at ni Maria, talagang almost same ang experience, di ba? Kasi nga, yung unang-unang sorrow was the prophecy of Saint Simon. Yun talaga eksakto sinabi ni Simon eh. And in your own heart, a sword shall pierce. That earthy, baby pa lang, sasaksakin ng isang punyal ang puso mo. Tapos, yung final sorrow ni Mary, one of the final sorrows, nung nakita niya na sinaksak si Kristo sa krus. Diba yung when he was pierced on the side. Pierced on the side. To make sure na Kasi doon ko nakakita kasi doon na parang, talagang coincide, nagko-coincide lagi yung experience ni Kristo tsaka ni Mama Mary. And during that time kasi patay na si Kristo, di ba? Sinigurado na lang, that was the yung blow na para siguraduhin patay na siya. Ang sabi nga doon sa reflection dati, hindi na naramdaman ni Lord yun, ang nakaramdam na lang doon si Mama Mary. Kasi she was there to witness it. Tapos right after nun, yung tinanggap niya yung katawan ng anak niya. Mangled and all, di ba? Kaya ako, hindi ko maarok kung paano nakagawa ni Mama Mary yung tatanggapin mo yung mangled flesh of your son. Kasi nakita ko may nakita ko dati na nasagasaan na bata, kung iyakan ng nanay, grabe, maloko-loko yung nanay nung makitang ganun ang itsura ng anak. So I could see how Mama Mary felt as well during that time. No? Kaya balik tayo kay Brother Nicolas. Kuya Nicolas, di ba? Yes po. Pagdating doon sa Sorrows of Mary, doon sa episode kung saan sinaksak si Kristo. Ano pa mga iba dapat nating pwedeng pagnilayan doon sa episode na yun? Sinaksak. Actually, kung titignan natin yung part na yun, masakit pala talaga kay Mama Mary. Kaya po na sinabi niyo po na hindi na naramdaman ni Kristo yung pagkasaksak sa kanya at naramdaman niya ni Mama Mary. Kasi nga, sabi nga ni Kuya Benji na dapat yung pagmamahal na yun ay dapat may kaakibat na pagpapatawad. And sa mga sharing naman dito, talagang ang ganda rin kasi parang laging itinuturo sa atin kung sino ba talaga yung dapat natin gagayahin. Dapat ang pag-ibig, hindi dapat gumaganti. Yung maggaganti ka kung nasaktan ka, yung gaganti ka. Parang ganun yung mga bagay. So dapat lahat kung makita mo man yung pinakamasakit na part na yun, dapat ang gagawin lang natin ay manatili pa rin. Kasi nandun ka sa point of pain, manatili ka doon, pero naniniwala ako, pag nanatili ka doon, ay mayroong process na nakusaan na matututo ka. And parang sa akin ganun po yung battle. Raymond, yes. Oo, malalim yung sinabi ni Kuya Nicolas. Balikan ko lang yung sinabi ni Kuya Benji kanina at saka yung sinabi ni Animator. Nasabi ni Kuya Benji kanina na the Lord teaches us on how to deal with pains. I think it's also
similar to what the church would like us to teach us how to deal with pains and sufferings. Because kung iisipin natin yung mga unang Kristiyano, di ba? Yung pananampalataya natin is born out of persecution. And I think yung na-share naman ni Brother Nicolas, hindi nila matatranscend yung mga persecution o parang sa kanila, pwede naman hindi ako mamatay, no? Para na sa aking pananampalataya. Pero naging modelo nila yon yung suffering ni Mama Mary at saka ni Jesus Christ for them to die for their faith, di ba? So, yun, yung sinabi nga kanina, the Lord is teaching us on how to deal with pains and sufferings, no? Pattern ni Lord, like dying and resurrection. Yung, if there's no desolation, there is no consolation. No? Diba? So, yun yung kuha ko dun sa mga sharings nila, no? And then kay Brother Nicolas. I think siguro what our Blessed Mother did is to trust, no? To transcend all of these pains na for a high purpose para matanggap niya. Diba? Kaya nga Kuya Raymond, di ba yung dasal natin kay Mama Mary sa dulo ng Rosario, dun sa Salve Regina. Ang description natin ng ating kalagayan is we are mourning in this valley of tears. Diba? Kasi yun mismo talaga yung pinagdaanan nilang mag-ina eh. Diba? Talagang, yun ang pinakita nila, ang pagiging Kristiyano talaga, dadaanan ang paghihirap. Diba? Kasi nga, we cannot be greater than the Master. Diba? Since yung experience na to achieve our salvation. That's also, we partake of that. Kailangan magkaroon tayo ng sarili nating sariling share doon sa pinagdaan. Of course, hindi natin sila madadaig, di ba? Definitely. Ako yan. Yeah, I agree. Kaya pag may problema ako, yan ang remind ko lagi sa sarili ko. Hoy, hindi ka pa si Kristo, no? Kaya hindi pa ganun kalaki yan. Para meron kang ano nga yung tawag doon sa complex na yon, di ba? Messianic. Messianic complex. At saka, tatandaan ko, laging nire-remind niya ni Tita Letty, di ba? Anak, hindi ka nagmamahal hanggat hindi ka nasasaktan. Correct. Laging sinasabi yun ni Tita, di ba? So, yun yung di ba? Yun yung dying to oneself. Grabe. Dying to oneself. Yun yung... masyadong makatapang pagkaka-describe yan. Hindi ka pa nagmahal hanggat hindi ka pa nasasaktan. Talagang matindi. No? Tsaka siguro naalala ko rin yung di ba may nagsabi niyan na sa poem, di ba? Scarred people are beautiful. Ayun. Diba? Scarred people are beautiful. Sabi nga it is better to love and be hurt than never to love at all. Yes, si Shakespeare. Shakespeare. Oo, di ba? Siguro po ako, may share lang din po ako. Yes, regarding sa tanong ni Kuya Benji, no? Di ba si Mama Mary ay nasa katabi ni Cristo nung namatay siya. And siguro kung titingnan ko rin po as a professed member of the congregation of almost 1 year and 8 months or 7 months siguro sa pagiging perpetual ko. Doon ko na-realize, no, kumbaga nung nag-perpetual ako, di ba, pag nag-perpetual tayo, meron tayong rosary dito sa may tagiliran, sa right side banda. So, parang ang magandang reflection ko, kung laging mong inaalo yung sarili mo para sa Diyos at sa simbahan o sa congregation, naniniwala naman ako kung si Mama Mary nag-stay sa tabi ni Cristo, siguro ang reflection ko, si Mama Mary mag-stay forever at our side. So ayun yung mga bagay na pwede ko na ma-reflect na kahit mahirap ang buhay pagmimisyon, madami kang gustong kalimutan para lang sa misyon. Still, yung nanay ay lagi nakasuporta sa gilid. Diba? Aalalayan tayo. Parang gano'n yung magandang reflection ko na ubuho ko kayo. Well, thank you Kuya Nicolas for saying that. Kasi ngayon ko lang naisip na kung titignan mo nga naman pala yung 7 Sorrows of Mary. Si Mama Mary yung simula pa lang may suffering na.
Wala pa si Kristo, bata pa si Kristo, may suffering na siya. Tapos, nagtapos yung suffering ni Kristo, mamatay siya. Pero si Mama Mary, buhay pa. Kanya yung kanya yung mga last sorrows Talaga yung final talaga. Totoo yung sinabi ni Brother Nicolas, si Mama Mary yung guide lagi. Yung hindi ka talagang kasama mo lagi sa lahat. Kasi si Kristo nga dumating yung point natapos yun kay Kristo nung mamatay siya Pero buhay si Mama Mary para tanggapin yung katawan, yung para makita yung pagsaksak sa kanya, tsaka yung tanggapin yung katawan niya na wala ng buhay. Grabe tuloy-tuloy, no? Talagang Tapos, yun nga, ang layo ng tanong, kaya nga si Tita Letty dati may dasal dati. Para raw, pagpanahon ng desolation, ang lagi raw niyang dasal is this. She will always ask Mama Mary's, for strength, di ba? Yung, give me the same strength that you had at the foot of the cross. Hindi ko makalimutan yun Talagang tumatak sa utak ko yun Dahil nga si Mama Mary expert pagdating sa pag-handle ng pain, pag-handle ng suffering. Because she was there gracefully taking everything, pondering everything in her heart. Kasi si Kristo kasi, naiintindihan niya. Dahil siya ang Diyos Pero si Mama Mary was just there. Diba? Hanging on to faith, hanging on to hope that there is something here. Diba? Kaya tatayo ako dito. Tatanggapin ko ito lahat. Grabe, no? Para magkaroon ka ng ganong pananampalataya ay talagang saludong-saludo kami sa iyo, mahal na. Diba? Oo, yun yung tinatawag nila the quality of self-transcendence, no? Dying to oneself. Diba? At isa daw yun sa indicators. At tumugo na naman ang ilong ko kay Raymond. Yun, no? Kaya nga yung ginagawa ni Brother Nicolas, no? Persevering, quality of self-transcendence. So meaning mature ang faith niya at saka spirituality, diba? Like our Blessed Mother. Kasi Tita Neng, I'm sure, Tita Neng, talagang yun din siguro naging reflection mo ngayon habang binabalikan mo yung, kasi Tita Neng, naiintindihan ko yan yung minamani-mani daw nila yung mga subject kagaya ng values education, kasi as if naman kasi talaga na madaling subject. Pero kung tutuusin, di ba Tita Neng, hindi naman grade ang pinag-uusapan dito no? Yung paano mo na-apply di ba? Yun naman talaga ang final na correct. Final na dito, pamantayan kung talagang magaling ka nga ba sa asignaturang ito o hindi. Na kung tutuusin, yun ang pinakamahirap. Naging mabuting tao ka ba? Yun yung tanong ko, diba? So, parang yung subject na yan talagang mahirap siya na i-measure. No? Siyempre may mga measurement ka naman. Siyempre yung mga submission. Pero part yun, no? As you develop yung habit. Actually, yung ginagawa mo sa values education is to allow the students also to develop the habit. So yung ginagawa ni Tita. No? Yung pagsunod, pagrespeto, paggalang. Diba? Yung... Kaya buti na lang YMC animator din si Tita bukod sa values education teacher siya. Diba Tita Neng? Yes. Tita Neng, would you like to say something? Ay, Tita, wala pong audio. Yun kasi Ayan. yung challenge sa amin. Lalo na sa akin. Kasi yun, it's the cry of not only our school, I think the whole agency sa DepEd. Yan yung cry ngayon, the conduct of our students. So yun nga, like sa akin as a ESP teacher and YMC animator, that's one of my mission na magsisilbi sigurong inspirasyon sa mga estudyante na ipakita ang nararapat na isang buhay Kristiyano. Ganyan. Actually, Tita Neng, talaga, saludo po ako sa mga values education teacher. Dahil nasa inyo po talaga ang challenge ng makabagong panahon. Dahil doon po talaga bumabagsak ang mga ang ating hinaharap sa problema ng values. So dapat pagtibayin pa. Si Tita Cherilyn ba? Tita, ano pong subject ang inyo pong tinuturo? Kasama ko po sila Tita Winnie sa sila Tita Billy. TLE din po. Sa TLE po. Ganun din po kay Tita. Nakaka-relate din po kasi
ang mga bata po talaga ngayon ay ikaw po talaga yung hahabol sa kanila. Kahit po talagang sa kanila po pagbagsak sila, ayaw na po talaga nilang umabol. Talagang ikaw pa po yung pipilit sa kanila. Sacrificial love din po ng mga teacher yan. Na minsan, gusto mo ng standard, pero ayaw po kasi ng bata ng standard eh. Bababa ka na dun sa kanila, pero ayaw pa rin po nila. Yun po yung mahirap. Yung binaba mo na't lahat, magpapasa na lang sila, tatanggapin mo para pumasa sila, pero wala pa rin po talaga. So ikaw pa rin po talaga yung gagawa. Hanapin mo sa bahay, talaga makikipag-usap ka sa parent, kasi bawal po magbagsak agad eh. Kailangan gawin mo muna po lahat ng paraan bago mo sabihin na talagang kailangan ibagsak na sila. Pag parent na po mismo yung bumibab, saka lang po. Kailangan may kasunduan pa. Kasi pag hindi alam ng parent na magbabagsak ka, kasalanan pa rin po namin yun. So yung sakripisyo ng mga teacher, the best po yan kapag hahanap ng estudyante. Para lang po pumasa. Grabe po. Isasama mo po talaga sila sa prayers talaga araw-araw. Oo. Kaya nga may mga flight to Egypt din yung mga yan. Nagba-house visit, di ba? Yes po, talagang natatakot kayo kasi yung kasulok-sulukan talaga ng mga lugar. Kahit natakot ka sa mga aso, papasukin mo, mahanap mo lang yung bata eh. Kung nasaan, anong ginagawa, kung bakit hindi pumapasok. Ganun po ang mga teachers. Kailangan alamin nila ano yung cause, bakit hindi pumapasok ang mga bata, ayaw magpasa, ano yung dahilan, bago mag-set talaga sila hatulan. Yes, kaya bawat isang teacher ngayon talaga, bawat picture nila dapat pahawakan mo ng palm leaf dahil pamartir sila lahat. Bawat ang ID picture niya dapat may palm leaf na Tita Sherilyn tsaka si Tita Ning, no? Dahil martir po talaga ang mga guro ngayong mga panahong ito. Pero yung virtual background ni Tita Ning, di ba? May palm, di ba? may papalm na, di ba? Parang leading to martyrdom, no? Yes. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga teachers na kahit na ganun pa man, ay patuloy na tinutuloy yung teaching minds, touching hearts, transforming lives. Parang inano ko pa, di ba? Parang naging lasal sila lahat. si Kakam kasi ano yan eh, sa University of St. Lasal po siya nagtuturo ngayon. Ang aking alma mater. Yan, correct. Oh. Kaya shoutout nga pala sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang YMC channel, di ba? Ang mga nakikinig sa YMC alumni page, sa Youth for Mary in Christ Luzon chapter page, sa Youth for Mary in Christ Pangasinan chapter, at ang Youth for Mary in Christ YMC sa Negros chapter, pati na rin ang mga diocesan youth ministry in campus ng Bataan at ng Dumaguete. At pati na rin of course ang Youth for Mary in Christ sa Mindanao chapter. Ayan. I-shout out na rin natin si Father Januarius, no? At ang Nobis community, no? And Tita Pai ng Mater Dei College. Si Father Ralph pala na nanonood ngayon. Hello Father Ralph, magandang gabi. At babatiin ko rin ang isang YMC alumni mula sa E. Rodriguez High School. Walang ibang aking kumpare si Lorenzo. Nanonood siya ngayon. Grabe. Ayan, hello po at magandang gabi po sa inyo. Salamat sa panonood. Si Father Philip ay nanonood din sa atin, Kuya Cam. Wow! Andito siya ngayon. Ang ating nag-iisang tatay, si Father Phil. Maraming salamat, Father. Yes, at nandito rin si Kuya Simon Mallorca from the 14th batch. Hello, Kuya Simon. Yes. Ayan, hello po. Magandang gabi, Kuya Simon. Tapos nag-share ng reflection niya si Kuya Richard Meliton. Sabi niya gano'n, just like the sorrows of Mary, let us learn to accept every pain and sorrows and continue to trust and follow the will of the Lord. Yeah. Thank you very much, Kuya Richard. Yeah. Malalim. Diba? Yes, of course. Tita Sam is also watching right now. Yeah. Nanonood din siya, di ba? At ang YMC Pasay South Revive, yan. Nagkaroon ng Rosary Rally sa kanila last February. Yan. At nandun ako. Maten kami nila Kuya John Q at ni Kuya Eric. At of course, syempre si Ate Jelay na lumipad pa from wow! Para maka-attend. Yan, congratulations sa inyo.
At si Mads Rems, maayong gabi sa tanan, energy level, Brother Nicolas Maria. Yan, talaga kaya naman na-inspire si Kuya Nicolas dahil nga may katulad ni Mads Rems na nakikinig. At sino po to? Si Joanna Baligwas ay nanonood din sa atin. May nakita pa yung pangalan kanina, si Blossom. Ito si Kuya Daniel John San Pedro. Yeah. Kuya DJ. Yeah, si Kuya DJ. At saka si Tita Olive Estolas. Yan. Yes, pati si Kuya Mark Canaveral ay nanonood din ngayon sa atin. Ayan. Hello, Kuya Mark. No? Ayan. Suki po yan dito sa YMC alumni. Suking pumapalit pag may isang MC nawawala. Oo. At isa sa lagi po. Naman. Oliva Estolas din na nanonood sa atin tonight. At si Kuya Ayan, si Tita Oliva. Angelista na nanonood. Yes. Ayan, si Kuya John, no? Ano bang batch yan? 23rd batch. Mas meron pa, baliktad ang pangalan niya, pero I'm sure ang pangalan niya ay si Arpic Baldosa. Ayan. Gabi. So saan pa nga ba tayo pwede mag-connect? Let us all watch this. Huwag kang mawawala every Saturday ng 7 p.m. sa Tagpuan. May replay pa yan right after each episode na pwedeng balik-balikan anytime. So uploaded din yan sa ating official YouTube channel. Kaya sa ating team replay, hello lahat sa inyo dyan. So let us also connect sa quarterly issue ng ating digital magazine and Mother's Pay.
Available in digital copy of the latest issue of the past issues sa ating YMC Alumni FB page. Huwag magpapahuli sa mga kwento nakaka-inspire, miracle story, vocation story, reflections from our MMHC brothers and fathers, at mga kwentong YMC na mababasa sa ating Matters Pay Digital Magazine. Ay grabe, Kuya Raymond, no? Talagang swak na swak, no? Kasi ngayon, ang cover ng ating Matters Pay ay si Mama Mary with the 7 swords sa kanyang puso, no? Wow! Ay, ikaw ba kuya, sulat ka na? Ay, hindi, ako wala pa ako nasusulat. Ikaw ba nakasulat ka na sa Matters Pay? Wala pa. Ako pinagdadasal ko sila lagi. Yun, correct yun. Huwag po kayo mag-alala, pinagdadasal po namin kayo. Yes. So mag-connect din at mag-subscribe sa ating official YouTube channels, ang YMC Alumni and MMHC YMC official YouTube channel. Yes. So mabaybay sa mga ganap sa mga social media accounts ng YMC Alumni, Youth for Merit in Christ and MMHC community sa Luzon, Visayas at Mindanao. Just follow their official Facebook pages. So ini-invite din namin kayo and your family or batchmate to lead our online rosary sa ating Rosary Thursday, 8 p.m. Just send us a message if you're interested. So thank you so much. Yes. At dahil dyan talaga, dahil nabasan. Si Kuya Cornelio pala, gabi, nandito rin pala ngayon, hindi natin napapansin. Pero, hello Kuya Cornelio, kamusta? Okay. Hello, Kuya Logs. At happy birthday din pala sa mga nag-birthday ngayong April. So we encourage you to fill out the form in the YMC Alumni page para mabati kayo sa birthday ninyo. At this will also serve as our database for our future events at mga ganap sa YMC. Kasi may mga nagtatampo kuya bakit na hindi sila nababati? Ang tanong, in-update nyo na ba ang form para malaman namin na birthday na nyo pala? No? Hindi naman po kayo manghuhula para mailaman namin na, birthday ni ganito. Unless makikita natin yung listahan, di ba Kuya? Oo, kaya bisitahin nyo na po yung FB page ng YMC Alumni at para makapag-register na po kayo doon sa ating database para po mag-greet namin kayo sa inyong birthday. Yes. At kung kayo po ay nakapaglista na at may narinig po kayo nagreklamo, pakisabi po na ma-update po yung kanilang mga forms para hindi na po sila magreklamo sa inyo. Okay. Ayan. O ngayon, Kuya Cam, grabe, all great things must come to an end. Okay? Pareho nitong ating episode tonight. Kaya, we will now proceed to the key takeaways of our guests for tonight. Di ba? So, sino bang unahin natin, Kuya Cam? Tita Nen, no? From CDO. Tita? Hello. Okay, so for my takeaway for tonight's meeting, huwag matakot magmahal. Yan lang. Huwag matakot magmahal, patuloy lang sa misyon at saka ipakita ang the best, si Kristo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Saan man, kahit sino man ang makatagpo mo, pakita mo na may Diyos para yun, marami kang mababagong mga kaluluwa. Yan. Pero mas malapit sila kay Kristo at kay Maria. Pero Kuya Raymond, nahabulan natin ng isang tanong si Tita Neng, di ba? Tita Neng, among the 7 sorrows of Mary, ano po yung pinakatumatak sa inyo ngayong gabi? Siguro sa akin yung crucifixion of Jesus. Kasi masakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak na pinahihirapan. At yun, na mamamatay. Tsaka yung nawi-witness mo kung paano siya pinahihirapan. Okay. Thank you very much, Tita Neng. Di ba? I'm sure talaga po yan. Maalala niyo po yan palagi sa inyong pakipag-enkwentro sa mga... Araw-araw yan ng crucifixion. Pero Raymond, yes. Sino ba susunod natin?
At susunod natin ay galing sa school ko, di ba? Si Tita Sherilyn. Tita? Hello po ulit. So magandang gabi po, no? Si takeaways ko po, no, huwag matakot magmahal, no? Ang taong nagmamahal, handang masaktan at handang magsakripisyo po, no? Huwag po tayong magsawa. Love lang ng love. Lahat, kapag hindi na kaya, nandang po sa taas, no? Yung solusyon natin. Ipaubaya po natin lahat ng pain na nandun at tutulungan po tayong mawala. At Tita Sherilyn, kagaya po ni Tita Neng, yung ating pahabol ng tanong. Ano po sa mga 7 Sorrows of Mary po talaga ang tumimo sa inyo ngayong gabi? Actually, yun din po yung sa akin ni kay Tita Neng. And aside, yung pinaka-tinusok po siya, no? Yung hindi na po ba kayo naawa, no? From ang liit-liit pa niya, hinabol na siya ng hinabol para patayin. And then, hanggang kadulo-duluan na nakapako na rin siya at pwede na rin siyang mamatay at hindi pa rin tinihila at tinusok pa rin po yun sa kanyang puso. Yun pa rin po yung tumatak din talaga sa akin. Pinakamasakit na part. Salamat. So in short, Tita, talagang 7 pa rin. Walang istulak kabigin. Opo. Okay, maraming salamat, Tita Sherilyn. Of course, syempre, Kuya Cam, di ba? No? Talaga ito inaabangan natin talaga lahat, di ba? Wisdom of the ages, yeah. Saving the best for Okay, sabi nga, we are told by Christ to love one another. However, sa process, masasaktan tayo. And remember, we are also mandated to forgive. Yun ang take. At ang pinakatumimo, Kuya Benji, na 7 Sorrows of Mary sa iyo ay? Actually, yun din yung si Mama Mary nung na-witness niya yung death ni Christ. Actually, yung reflection ko nga doon, paano nga talaga kinaya ni Mama Mary, no? Yung ma-witness yung suffering ng anak niya. But I think, ganun ata talagang puso ng mga nanay. Malaki, kayang tiisin ng lahat para sa anak. Yun talagang sa akin. So mahalay natin ang mga nanay natin. We owe them a lot. Sabi talaga, no? Special ang pagkakagawa talaga sa puso ng mga nanay. Talagang maraming compartments talaga para magmahal. Di ba? At nga pala, by the way, Kuya Benji, at mamabalikan natin si Tita Sherilyn tsaka si Tita Neng, ang pag-invite sa inyong mga fellow alumni at fellow animator. Pero Kuya Benji, i-invite naman po, kamusta ba ang experience mo sa pag-guest ngayon, Kuya Benji, para malaman nila kung ano bang pakiramdam na nandito ka sa tagpuan? Well, actually, sa totoo lang, anong in-invite mo ko the other day, okay, kahapon lang ata, di ba? Kahapon lang. Yung maisip ako nun, sabi ko, teka, iba na yung na yan. Iba nung panahon kasi natin nung walang digital platform, magkikita-kita talaga tayo face-to-face. Actually, excited. Excited ako kanina na in fact, ang aga ko nga 6 o'clock, nag-aabang na ako Tapos nag-message, 45. Ay, sabi ko, tagal. Pero thank you for the invitation. I enjoyed. And I'm happy to listen dun sa mga sharing din ng iba dun sa lecture ni Brother Nicolas. It brought back maraming memories. Medyo iba nga lang yung platform. Nakakatuwa actually. And i-guess muli ako ha. Yes, of course, definitely. At pakiingat mga fellow alumni, Kuya Benji. Siguro nga one time, marami kami, guess mo lahat. Pwede natin gawin yun. Lahat ng live batch, ganun. Tapos ang kukunin natin pare si Father Matthew para mapilitan siya once and for all. Hindi pa nagigasa. Para may pressure. Lahat ng kabatch mo, Father Matthew ay naabangan. Ikaw. Busy siya nung pumunta kami nung sino nga ba to? Kailan nun? Nung January ba yun? Nung dumating si Charles, 8 batch. Sige. Okay, yan. So yan po, ini-invite po namin. Of course, siguro naman, na-encourage na kayo na sa magandang experience si Kuya Benji dito sa ating tagpuan. Na talagang pag kayo ay kinatok namin sa inyong mga puso para mag-guest dito, I'm sure ay talagang papakinggan nyo kami. Tita Sherilyn nga pala and Tita Neng, paki-invite po pala ang inyong mga fellow animator. Tita Sherilyn na.
Okay, good evening po ulit, no? Sa mga YMC po, na mga, kahit po yung hindi ko po nahawakan, in-invite ko po kayo, no? Sa ating alumni tagpuan po, no? Na mag-join at mag-guest po at mag-share po dito hanggat maaari, no? Masaya po dito, no? It was my first time po at na-enjoy ko po. Actually, hindi po ako sanay ding mag-talk ng maramihan kasi makulit po ako pero sa loob lang. Pero since love ko po ang YMC at si Tita Sara na nag-invite sa akin, napilit niya po ako. Mayayain din po kasi talaga ako nag-ano lang po, nagsasalita ako yun sa room, sa school, pero yung mostly na iba pong tao. Hindi po talaga ako palatok. No, kaya yun po. Dahil love ko po ang YMC, thank you Tita Sara for inviting me. No? So mga YMC ko, kapwa ko, animator sa CJAS. Actually po may mga bago po kasi halos yung kasama ko na rin po na animators. Yung susunod po na mag-guest po yata ay si Tita Josie. Then mayroon pa po kaming dalawang bago na pwede rin po. Yan. So encourage ko din po sila, Tita Danica and Tita Daniel kung nanonood kayo dyan. Mag-guest po kayo. Masaya po. Shoutout po sa mga taga-CJAS. Para naman sa mga taga Mindanao, Tita Leng, paki-invite po ang inyong mga fellow animators. Okay. So, sa mga kasama ko na animator sa Cagayan de Oro, I'm inviting you to join and guest here sa tagpuan ng alumni ng YMC. I am also happy. This is my first time to join and guest na this program. Thank you, Brother Nick. Si Brother Nick talaga yung nag-anit sa akin. Tita, gano'n. Sabi ko, ba't ako? Sige lang. Ikaw yung una. Di ba, brother? Okay, so sila naman, Tita Pabos, dami namin. Tita Cherry, Tita Annie, si Tita Jam, si Tita Remy, Tita Dinto, sino pa yun? Tita Marites. And sino pa? Remy, na-mention ko na. Johnny. And sino pa? Mandion. Huwag kayong mahiya sa susunod. Kasi kami nga, ang saya makinig sa mga reflections, sa mga sharings ng mga ibang mga animators. I'm happy to meet them. Tita Cherry Lynn, Kuya Raymond, Kuya Jipo, Kuya Benji. So I'm happy na nagkita-kita tayo dito sa Zoom. Thank you so much. Yes, the pleasure is ours, Tita Neng, for seeing you here. Yeah. At ako naman ang Kuya Raymond, ang key takeaway ko tonight talaga is still the same thing, yung kung saan ako talaga bumubunot ng lakas sa ating mahal na ina na nakatayo dun sa paanan ng krus. Talagang especially during these times na challenges really abound, di ba? Talagang ang lagi ko sinasabi is parang hindi ko naman po kayang daigin yung pinagdaanan mo, Mama Mary, kasi talagang sobra-sobra yun. Kaya I know na I'm in good hands. Alam ko katabi kita, alam ko na tinuturuan mo ako. Bata pa lang kasi ako influensyahan mo na naman ako na dinala mo ako sa YMC, nawala ako sa YMC, ibinalik mo ako sa alumni, di ba? Kaya sabi ko nga kay Mama Mary ganun, siguro naman kung ano man itong pinagdadaanan ko itong ngayon, alam ko na kasama kita at malalagpasan ko ito kagaya mo. Kaya nga, kaya nung panalangin ni Tita Letty, please give me the same strength that you had at the foot of the cross so that I can bear this as well. Kaya Raymond. Oo, correct. Yan, nabanggit mo yan sinabing Tita Letty. Ako, yung takeaway ko, ganoon din, naalala ko yung sinabi ni Tita Letty na ang nagmamahal hindi iniisip ang sarili, kundi iniisip ang minamahal. So, siguro yun yung nagbigay ng katatagan sa ating mahal na ina, ng pananampalataya niya sa Diyos, sa plano ng Diyos. At para sa akin, yun yung aking pinabuhugutan ng lakas, lalong na sa mga pagkakataon na ako'y sinusubok, no? sa hamon ng buhay. So, pag naaalala ko yung mga pinagdaanan ng ating mahal na ina, at least naiibsan yung mga sakit, saka yung mga iniisip ko na problema, dahil alam ko merong mahal na ina na patuloy nagagabay at magdadasal para sa akin.
And for our final words tonight, and to give us lead us in the closing prayer, let us now call on once again Brother Nicholas Maria. Baka ma-ordain, no? Siguro, Prophetic yun. Prophetic yun. nakakatakot yun. Okay. Sige po, ang sa akin, ang gusto ko lang ipabaon din at iwanan dito sa ano natin, sa tagpuan. Siguro, ito yung sa mga reflection ko. Mananatili pa rin sa paanan ng krus, kasama ni Mama Mary, to witness kung sino ba yung tunay na nagmahal at nag-alay. So, yun yung magandang, parang i-generalize ko yung topic ngayon. Mananatili pa rin sa paanan ng krus, kasama si Maria. And sa ating closing prayer, tayo po ay magdasal. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Lord, have mercy on us. We thank you for all you have done for us. We just pray that you would change us, O God. Please guide our hearts and help us to grow into the person you want us to be, rather than of following of our own ways. Please purify our hearts, that leading to love those people around us and make us more like you. Please guide our path and help me to take the step that will guide us towards your plan for our life and not our own desires. O most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Mary, Mother of God, Pray for us. in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yes. Amen. Another, bago ang lahat, di ba, I would like to acknowledge also Kuya Angelo Pablo, kasamang RTU alumni ni Kuya Benji, pero mas matanda siya. Advance. Yan, may tanong. Ayan. Kuya Angelo, next ikaw naman ang guest namin dito. Hopefully pumayag ka, di ba? Kahit yan. Yes. Tama ko, pag di-invest mo yan para mas matanda sa akin. Tama. Puntahan na natin sa bahay Kuya Benji para talagang walang kawala, di ba? Pati si Tita Josie Taklas, grabe na dapat mag-guest dito sa atin last time pero hindi matuloy-tuloy, di ba? Yan. Tulungan mo kayo Kuya Benji, yan. Ibalik natin yung mga kapanahunan natin dito. Yes, another inspiring episode na naman ang ating napanood tonight at siguradong natuto, na-bless at napangiti kayo sa ating kwentuhan mga katagpuan. Thank you so much at sa walang sawan yung pagsama sa amin tuwing Sabado ng gabi. Tuloy lang ang misyon sapagkat tayo ay YMC, buhay ang nagpapatunay. Tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi, palagi tayong magtatagpo dito sa paborito nating online tambayan, ang nag-iisa nating tagpuan. Dahil kapag kasama kayo at kasama sina Jesus at Maria, lahat tayo ay tiyak patungo sa kabanalan. Lahat tayo ay patuloy natutugon sa misyon dahil once a YMC, always a YMC. Good night. God bless you. Mama Mary loves you. Thank you very much. See you all again next Saturday. Bye-bye. We are children of Mary.